Miami Mall Alien Invasion. Ito ba'y totoo? Ano ba itong mga video na kumala sa social media? So you see that the shadow is going across the street and then it starts to change shapes and it's just appearing like it's just morphing into something different, and then all of a sudden it's gone. Do you see that? Do you see that? You see how that's walking? Now, I do see this figure walking slowly. Now, as I do an enhancement, the figure is standing out more, and it does have a human-like shape. It's very narrow compared to a human's body, the head, the shoulders. But let me do another enhancement here and just get a better look and see exactly what we are looking at. You can offer prayers. Wala namang mawawala nila. Flowers. They also burn incense. Diplomat Hotel. La North Cemetery. Certainly opened a portal to another dimension. Alien Invasion. Ito ba'y may katotohanan? Yan po ating pag-uusapan mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. Ito po si Ray Sibayan, ang inyong host sa Gabi ng Misteryo tuwing Sabado sa DCRH, 10 to 11 p.m. Ang pag-usapan ng tungkol sa sinasabing paglanding ng mga alien beings sa isang mall dyan sa Miami, Florida sa USA. May mga testimonya, may mga video footages na kumara sa social media. Ito ba'y may katotohanan? Tulad na lamang ng sinasabing nagbukas na portal sa loob mismo ng Miami Mall. Ito ba'y totoo? O ito'y gawa-gawa lamang? It was a portal that was shown in the mall, but after doing some closer looks at it, the subjects in that video footage from the mall, they did not look like they were in this time, and a lot of them were wearing face masks. Isa pang video na kung saan na meron daw naglalakad na matangkad na nilalang. Ito ba'y may katotohanan? Ang problema lamang dito ay blurred yung video, malabo. Many believe to have seen aliens, and right here people believe to be one of the aliens walking at the mall. Do you see that? Do you see that? You see how that's walking? Now, I just zoomed in on the camera so y'all see that. Walking. Walking. And I'm finna show you his hand. Exclusive footage. I'm finna show you his hand. Okay, see, that's where he's right there. Look, boom. You see his hand now, right? Look at that. Look how long his arms are. I look back, no cap, yo. No cap. I look back, it looked like a big ass shadow, but it was solid at the same time, like a few shadows, but they were solid at the same time. And it almost looked like they was coming our direction, like they was chasing us, but they was disappearing and reappearing closer. So I'm like, yo, what? So we start really moving. And I could see, it looked like these big, tall, maybe 10, 12 foot tall. The best I can say is they looked like they were shadows, but yet, you know, they wouldn't. They were solid. You could tell they were solid. And they were tall. Kind of make you think of the average alien that you would see on TV, you know, the big, tall. Did it look like an alien? Like the shadow of an alien? It looked humanoid, but not humanoid. Somebody put a foot out like that. And then somebody put a hand out like that. And then all you see was this. All you see was like this. An image like that. That's all I seen. This was all glowing, so it was bright. This was the dark thing that I thought I seen come out. It was just like something out of a freaking nightmare, like, and it was real. I mean, like these big, tall, like shadowy things. And I looked over at you and I was like,
you were gone. It was like there were so many people from that mall just running and screaming. Ito ba'y may katotohanan? Yung mga testimonya ng sinasabing mga taong nakakita ng mula 8 hanggang 10 talampakang mga alien beings. Yung kaguluhan sa naturang lugar. Ang masasabi ko lang po dito, kung ako'y naniniwala, ang sagot ko po ay hindi. Kasi sa ngayon, marami ng technologies na paraan para i-manipulate yung video. Para ito ay maging legit, kunwari. Pero hindi ako naniniwala ito ay isang original o legit o totoo. Kasi marami naman pwedeng gimmick ang isang negosyo para ito ay maging sikat o maging kilala para dumugin ng mga customer. Hello po mga kamisteryo, ako po si Arvin Capasilio, isang paranormal researcher ng Quezon City. Ang reaction ko po about sa video ng alleged alien invasion in Miami Mall is fake. Bakit ko po nasabing fake? Unang-una, hindi po lahat ng tao makikita sila physically. Pero para sa akin, only clairvoyant people o yung mga taong gifted ng third eye ang makakakita sa kanila. Again, clairvoyant people and not clairvoyant camera. Ang Miami Mall invasion na nangyari noong bandang Disyembre at Enero ay isang lehitimong pangyayari. Katulad din nung Las Vegas, Nevada ET apparition na nangyari noong bandang Hulyo ng taong 2023. Ito ay sa kadahilan ng ang mga ET ay pwedeng maging interdimensional, multidimensional, nasa ika-4 na density, fifth density of existence, at pataas. Tayong mga tao ay nabibilang sa third density of existence, ibig sabihin ay physical. Ang mga ET ay nag-range ng pwedeng maging fourth dimensional, pataas, at ang nangyaring pagbubukas ng mga portal ay sa kadahilan ng isinusubukan nilang meron silang misyon na ginagampanan doon sa mga lugar na yon. Isa pang video na kumalat sa social media, sa YouTube, maging sa Facebook, sa TikTok, at iba pa, yung sinasabing nagkaroon daw po ng UFO sighting sa labas mismo o sa ibabaw mismo ng Miami. Bago nangyari yung sinasabing pagbubukas ng portal at paglanding ng alien being sa loob mismo ng Miami Mall. You need to get the boy. Ano ang maaring implikasyon nito sa ating buhay? Ano ang mensahe nito sa tao? Ito ba'y magsisilbing inspirasyon? Ito ba'y magsisilbing nakatakot sa tao? Namaste, magandang buhay po sa inyo lahat. Si KJ nga po pala ito ng Spiritual Guide Philippines. Doon, magbibigay tayo ng konting insight about sa Miami aliens, no? Hot topic po ito sa buong mundo, sa social media, no? Ayun, may nakita nga raw sila na malaki, no? 12 foot, grabe. And then shadows, no? Nakita nila at maraming naniniwala na ito'y isang alien, no? At for me, we need to raise our vibration. No? Taasan pa natin itong vibration natin, itong frequency natin, taasan pa natin para mas makita natin kung ano yung nangyayari. And then for me, itong alien na nangyari na ito, no? For me, isang mind control ito na nangyayari para yung belief natin is matuon doon para mas makagalaw sila sa the other side, no? Ngayon, and then tandaan natin Pluto in Aquarius na ngayon, no? Kumbaga patikim pa lang yan, marami pang mangyayari. Hi everyone, my name is Miss Raim. I am a Pleiadian starseed and a 5D ascension guide. Alien din po ako katulad nyo. According to Webster's dictionary, alien means belonging or relating to another person, place, or things. Something that is strange, something that is foreign. And this word also applies to other living beings outside our planet.
and we call this extraterrestrial. Actually, we are all aliens from each other. And this is what causes so many wars and division from each other because we hardly understand each other. Magandang araw mga kamisteryo. Ito nga pala ako ulit, si Marie Cris. Samahan niyo po ako mamayang gabi sa programang Gabi ng Misteryo kasama si Sir Ray Sibayan. Pag-usapan natin kung ano yung mga detalye tungkol sa naganap na aliens daw na sumulpot sa may Miami, sa may Bayview Mall. Pag-usapan natin kung ano ang mga maaaring mensahe na dulot ng pangyayaring ito at saka kung ano mga pwede natin gawin para sa mga darating pang araw sa hinaharap. Magkita-kita po tayo sa DZRH Online mamayang gabi, simula alas 10 hanggang alas 11. Bye-bye! Yan po ating pag-uusapan ngayong gabing ito mga kaibigan sa Gabi ng Misteryo. 10 to 11 p.m. sa DZRH. Walang absent. See you! Talagayang kababalaghan, pananaliksik sa kapangyarihan ng isipan, pagpapakita ng mga nilalang, inyong matutunghayan sa Gabi ng Misteryo. Kasama si Ray Sibayan tuwing Sabado, alas 10 ng gabi sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Gabi ng Misteryo.